Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. SCOG operations tuloy kahit suspendido si Gabriel Go sa pagsama sa mga operasyon. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Jackie Resho. Hindi mo nakasama sa operasyon si MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Kasunod ito ng viral na insidente ng paninita nito sa isang gurong na huling nagmumotorsiklo ng walang helmet. Sa panayam sa 2x2 sa DZRH, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, sa pamamagitan nito ay bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si Go at imbestigahan ng ahensya ang insidente. Pero paglilinaw din ni Torre, magpapatuloy pa rin ang clearing operations kahit wala si Go. Sa ngayon, si Gab ay binigyan na natin ng order to explain kahapon at pagkatapos ay holding abeyance muna ang kanyang mga operations. Pero linawin ko ha, hindi titigil yung SCOG. Hindi titigil yung SCOG. Yung special group namin, yung special operations group namin, hindi yung titigil sa kanilang trabaho. Si Gab lang muna ay pinastep back namin para magkaroon ng to give way sa patas at impartial investigation and also to give him time to also prepare his answer against the allegations leveled against him. Sabi naman ni Torre, magkakaroon ng policy review ang MMDA kasunod ng insidente tulad ng wastong pakikipag-usap ng mga enforcers sa mga traffic violators. So, sa ngayon, nire-review namin sa MMDA kung meron tayong ganung mga proseso. Kasi kung titinangan natin sa mga fast food, pag ikaw ay pupunta, di ba? Naka-memorize actually yan ang sinasabi sa atin ng mga server behind the counter. May kwal yan hindi yan hula-hula lang nila, kundi yan ay nakasulat at nakapulisiya yan. So, nire-review natin ngayon dito sa atin sa MMDA kung meron tayo niyan at kung wala, gagawin natin. Unang nanawagan ng Teachers Dignity Coalition sa pangunguna ni Benjo Basas na magkaroon ng investigasyon sa paninita ni Go sa isang public school teacher. Ayon kay Basas, hindi nila kinukondena ang pagpapanagot ng traffic violators kundi ang naging anya pamamahiya sa kanila sa social media. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ERC pinalawig ang suspensyon ng power disconnection hanggang October 2026. Pinalawig ng Energy Regulatory Commission ang pagpapatigil sa pagputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga residential at non-residential consumers na hindi pa nakakabayad ng kanilang bill. Ito ay sakop ng bagong direktiba ang mga bayarin mula Agosto hanggang Oktubre bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng umiiral na national energy emergency. Bukod dito, pinayagan din ng ERC ang mga kabahayang gumagamit ng 200 kWh o mas mababa kada buwan na ipagpaliban ang pagbabayad ng kanilang bill at hulugan ito sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan. Nilinaw naman ng ahensya na kung may kakayahang magbayad ng buo, hinihikayat pa rin ang mga consumer na gawin ito. Inatasan din ng ERC ang mga electric distribution utility at iba pang kumpanya sa sektor ng kuryente na ipatupad ang kaparehong flexible payment scheme upang mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga consumer. Ito ay may hanggang October 30 ang mga distribution utility para isumite sa ERC ang kanilang report bilang patunay na ipinatutupad nila ang naturang direktiba. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.